Itigil na ang impeachment trial na ito laban kay Vice President Sara dahil ayon kay Attorney Romulo Macalintal, isang election lawyer, ay maraming naaaksayang oras sa impeachment trial na ito kaya't naging mabagal ang usad ng paglilitis. Maraming nasayang at oras sa mga pagtatanong, sa mga objection at mga nilalahad ng mga witnesses na hindi naman appropriate o hindi material doon sa pinag-uusapan. Dito'y nasilip ni Attorney Macalintal ang mga naging witness mula sa NBI. Sina John Mark Calilong, sina Attorney Jeremy Lotok, na hindi ba't napag-usapan na ang mga kinalaman o dapat pag-usapan na hindi ba't napag-usapan na ang lahat ng may kinalaman sa investigasyon sa NBI? At kung titingnan nga daw yung pre-trial brief ng prosecution, hindi ba't pinatawag itong si Melvin Matibag, NBI Director? At ang purpose ng proving na siya ay NBI Director. So, kailangan pa bang i-prove na si Melvin Matibag ay NBI Director? Hindi ba't alam na yan ng buong Pilipinas? So isa nga yun sa naging dahilan kung bakit siya ipatatawag. At ang pangalawa, ang sabi to confirm the investigations of NBI. Hindi ba nga na-confirm na yun ni NBI Calilong at ni Attorney Jeremy Lotok? Yung mga resulta ng investigasyon, na-confirm na yun nila Lotok at ni Calilong. So kino-question, bakit pa ba ipapatawag si Melvin Matibag? So ano nangyari kahapon? Bumalik na naman sa investigasyon na kung saan napag-alaman din ng taong bayan na wala palang personal knowledge itong si Melvin Matibag. So bakit pa siya ay pinatawag? So ito talagang aksaya oras ang ginawa ng prosecution team at ni Melvin Matibag. Kaya nga dapat ipatigil na ang impeachment na ito. Ito ang buong komento ni Attorney Romulo Macalintal. Panoorin natin. Tayo ng paumanhin kay attorney kasi Romy Mac. baka naghintay siya. Ayan na siya. Alam mo, araw-araw siya. Siya po'y isa sa mga nagtitiis at nanonood sa impeachment trial. Attorney Romulo Macalintal. Opo, ito ho'y nakailan na pong petisyon at oral argument sa Supreme Court kaya pa pinag-uusapan natin dito mga rules of court, mga etc. experience. Walang tatalo kay Attorney Romy Mac. Good morning, Attorney. Good morning, Ted at DJ Chacha sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Okay, good morning po, Attorney Romy Mac. Pasensya na nga po at medyo napatagal yung usapan tungkol sa Pax Silica. Pero ito, nasa ikawalong araw na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Manong Ted dito, araw-araw po matyaga kayong nanonood nitong impeachment. Ano po ang assessment ninyo dun sa unang 7 araw? Yung sa unang 7 araw ay maraming mga oras na naaaksaya, no ha? Yung mga kung ano-anong mga tanong, mga objections, mga nilalahad ng mga witnesses na hindi naman appropriate o hindi naman material doon sa mga pinag-uusapan. Yung may mga witnesses na talagang pwede naman na magkaroon na ng stipulation doon sa mga pangyayari na dapat sana ay hindi na mapinag-uusapan pa ay lumalabas pa rin. At yung mga pagtatanong minsan ng ating mga senador, na kung saan din pumupunta, ayun din ang mga isang bagay kung bakit nagkakaroon ng delay o nagiging matagal ang nasabing mga paglilitis na maaari sanang hindi masyadong naasaya ang ating panahon at ang panahon ng ating Senado. Attorney Romy Mac, sabi nyo nga po parang maraming oras ang nasasayang. Ano pong pwedeng gawin itong ating mga senator judges, especially ng ating presiding chair, para po kahit papano yung mga tulad nyo po at tulad din namin ni Manong Ted na nababagalan din po dito sa usad ng impeachment, Totoo. para kahit papano mapabilis naman. Mabagal. Alam mo yung ating mga senator judges, tingin ko lang with due respect to them, hindi lang masyadong tinitingnan o pinag-aaralan yung mga pre-trial briefs na isinabit ng prosecution at saka ng defense panel. Doon sa pre-trial briefs, makikita nila doon kung ano yung mga purposes, kung bakit tatawagin nila ang mga witnesses. Ngayon, kung sa tingin nila, yung isa o dalawang witness ay sapat na. Yung mga witnesses pa doon ay dapat na hindi na nila ipatawag pa. Katulad halimbawa noong sa witness ng taga-NBI, si NBI official Calilong at saka si NBI official Lotok. Napag-usapan ng lahat yung mga dapat na may kinalaman sa investigation ng NBI. So,
kung titingnan nila yung pre-trial brief ng prosecution, makikita nila noon na si NBI Director Matibag ay kanilang ipatatawag for the purpose of proving that he is the NBI Director. Kailangan pa bang i-prove na siya ay NBI Director? Alam na ng buong bansa Pag si Chacha, na siya ay NBI Director, natawa di ba? So yun ang isa sa mga dahilan daw kung bakit siya ipatatawag. Second purpose, Irrelevant nga. sabi sa second purpose, to confirm the investigations of the NBI. Hindi ba na-confirm na yun ng Yes. NBI official? Sa dalawa pa Notok lamang, and Anilong? At saka, in order to confirm the results of the investigation, na-confirm na yun ni Kalilong at saka ni Lotok. So, bakit pa patatawag si Melvin Matibag? So, ano nga nangyari kahapon? Pinatawag siya. So, ano nangyari? Bumalik na naman sa dati tungkol Yes. sa mga investigasyon, Or ulit. sa kanyang qualification, Mhm. hanggang nalaman pagtuloy ng NBI sa defense panel, natatanong siya, ano ba ang personal na pagkakaintindi mo sa mga nangyaring investigasyon? Ay, hindi ko po alam. Wala po ako doon. I have no personal knowledge. So, lumalabas tuloy. Wala pala siyang personal knowledge sa mga naging investigasyon. Ay, bakit pa siya ipinatawag? Tumpak. So, ngayon, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ng defense panel na tumingin ng continuance. Ang ibig sabihin ng continuance, postponement muna ng pagtatanong para gawin nga sa araw na ito. So, ano nangyari? Delay. At yung mga ibang manifestation ng mga senator judges, hindi rin naman masyadong naangkop sa pagkakataon yun. Kahapon, kung titingnan ninyo, ang nagbigay lang ng magandang katanungan ay si Senator Rafi Tulfo. Tinanong niya bakit kung ang charge natin kay Sara Duterte ay yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ay bakit yung isang teacher na nagbanta o na magbibigay siya ng 50 million sa makakapatay kay Duterte ay inaresto Yes. ng walang warrant. Bakit Tumpak. hindi pinaaresto si yung Vice President Oo nga, at saka no? si Mayor Baste na nagbigay din ng ganong matitinding mga pagbabanta. So yung mga bagay na yun ay dapat na tinitingnan mabuti ng ating mga senator judges. Ang pasabog yata na tinutukoy nila dito sa umano'y pagharap ni Ginoong Pasabog? Matibag sa court ay yung affidavit nitong si Las Cañas na tumutukoy daw kay VP Sara na dati Randabaw na siya rin pong bahagi ng Si Oplan Las Cañas? Tokhang. Anong take niyo po doon? Sinungaling yun eh. Well, para sa akin, hindi na masyadong material yun eh. Yes. Sapagkat nakita na rin naman yung mga pagbabanta ng Vice President Sara Duterte. At saka, ang pinag-uusapan naman dito ay hindi grave threats. Hindi inciting to sedition. Wala naman sa ating saligang batas na ang ground for impeachment ay grave threats or inciting to sedition. Bakit ang parang nangyayari ngayon sa tingin ng taong bayan, ang pinag-uusapan nila, nagkaroon ba ng grave threats? Nagkaroon ba ng inciting to sedition? Hindi yun eh. Ang sinasabi ng saligang batas, high crimes. Oh. Dapat ang pinag-uusapan dito, yung bang grave threats at saka inciting to sedition constituted high crimes? Yung bang alleged grave threats niya, Tama. high crime ba yun? Wala akong narinig sa ating mga senator judges, wala akong narinig sa ating mga lawyers ng prosecution defense panel na nagsabing, do you consider the grave threats and the alleged inciting to sedition as high crime para magwarrant ng impeachment ng isang impeachable official? Narinig ba ninyo na define nila what is a high crime? Maging ang Korte Suprema ay wala pang definition dito, ano ha? Pero para sa akin, ay dapat na ipaliwanag natin sa taong bayan na hindi po grave threats ang ating pinag-uusapan dito. Hindi po inciting to sedition. Kasi ang grave threats and inciting to sedition, yan ay nasa revised penal code. Yan ay recognizable by a regular court at hindi ng impeachment court. Dapat sasabihin nila na yung mga pagbabantang yan, ay ang mga yan, ay ito ba ay may tuturing na high crime? Yes. So yun, gano'n. So sa akin, ano kinalaman noong kay Las Cañas para ipatunayan pa yung high crime na yun. At Tama. pangalawa, parang lumalabas na yun daw ay unsigned. Kung yan ay unsigned, may siyempre, tama rin naman ang defense panel. Yes. Sabihin ay, bakit niyo pinag-uusapan Basura. yan? Hindi naman niya na Irrelevance. permado. Sino makakapagpatunay na yan Yun. ay talagang pinirmahan? Kung yan ay unsigned, ito kasi sinasabi nila, no, ha? Hindi notaryado.
So para sa akin, nag-aksaya lamang ng panahon ng prosecution para i-present ang nasabing mga dokumento Yes. na hindi naman pala admissible in evidence. Attorney, sa inyo pong tinagal-tagal ng pagbibista sa mga hukuman, kapag ho ba gano'n na nagpresenta ang prosecution ng isang dokumento na hindi ho naman notaryado, ni walang pirma na Unsigned. sinasabing nagsasalaysay, yung ba'y dapat pinagbibigyan pa ng husgado na basahin yun on record? Well, dapat hindi na. No? Yes. Dapat yun, antimano, ay hindi na dapat pinagbigyan. Alam mo, medyo nag-comment doon si Senator Pia Pia. Cayetano kahapon. Sinasabi niya na dapat hindi natin ina-allow yan kasi nga unsigned yan eh. Pero ang mali doon, with due respect kay Senator Pia Cayetano, dapat nung marinig niya, nag-ruling ang presiding officer, dapat nag-object siya sa ruling. Tama. Kung talagang ang Kaso, objection niya, huli na. kanyang objective ay para sabihing mali ang ruling, dapat nung sinabi ni Senator Chis na we will allow that document, dapat Doon tumayo pa siya, lang. Your Honor, Mr. Presiding Officer. I would like to register my objection. Kasi under the rules, under Section 6 ng kanilang rules, or Rule 6, anumang motion, ay irurule. The motion should be ruled by the presiding officer. Ang presiding officer ang may karapatang gumawa ng ruling sa Yes. motion. Ngunit, yung kanyang ruling ay subject to the objection of any member ng tribunal. Opo. Kapag nag-ruling siya at tumayo isang tribunal na ay object to that ruling, magkakaroon ng botohan ngayon kung ay yung majority of those present ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa nasabing ruling ng presiding officer. Opo. In other words, attorney, kung pakikinggan mo rin si Ginoong Escudero, niliwanag niya naman sa simula na ang mga senador, mamaya na kayo sumabat. Ano? Di ba sabi niya, mamaya na kayo sumabat, Yeah, oo. mamaya na kayo sumabat, hayaan natin sila muna matapos. Yun po yun, ano? So, Yeah. yun ang kanyang unang paglatag ng panuntunan. Yes, unang Pero rule. kaninyo, nung nagmosyon ang defense, sinabi na, huwag nating hayaan mabasahin ito. Tama. Tama, pero nag-rule ang presiding officer, dapat doon pa lamang po nag-point of order na siya. Doon pa Senator lamang sa Pia. sinasa... Dapat- Opo. Yes, oo. Yun na kasi ang pagkakabasa ko, yun ang pagkakaintindi ko Yes. sa rule ng impeachment ng Senate. Opo, At yun nasa Rule 6, kung titingnan ninyo, lahat ng motion will be decided by the presiding officer. So kung hindi sila nag-object, ibig sabihin, okay sila ay pumapayag na Yes, gano'n ang maging nag-agree. panuntunan o ruling ng impeachment court. In other words, nung siya po ay kumontra, tapos na, nabasa na eh. Oo. Tapos na. Huli na Oo, lahat. nandun na eh. Nakita na ng lahat eh. At saka mark in evidence na yun. So, ayun mangyayari na lamang yun sa tinatawag na formal offer of evidence. Kasi sa bandang huli niyan, kapag natapos na ang trial, the parties will be given the chance to formally offer their evidence. Oh. And once they formally offer in evidence iyang nasabing dokumento na yan, affidavit, i-object na yun ng defense panel na inadmissible kasi it is unsigned. Okay. So ngayon, sir, okay, Cha, tuloy mo. May pahabol lang ako na tanong. Attorney, Hindi, tuloy mo na. Oo. Sorry, I just have to butt in with that particular issue. Well, at Itong least kay, ngayon malinaw na nga. Las Cañas. Eh. Oo. Kumbaga na late ng objection si Senator Pia. Attorney, yung next week po na mangyayaring impeachment, isang araw lang compared dun sa normal na 3 times a day. Kasi nga po may mangyayari na SONA ang Pangulong Marcos Jr. and other things na kailangan din nilang gawin. Sa tingin niyo po ba makaka-apekto po yung schedule na ganyan dun sa momentum na meron na yung impeachment ngayon? Paano po kaya? Well, sa next week naman siguro hindi na masyadong magkakaroon ng anong tawag dito, ng delay. Depende rin naman yan sa mga witnesses na kailangan i-present. Pero tingnan ninyong lahat ito lahat ng Article 1, 2, 3, 4, lahat yan betrayal of public trust. Lahat yan culpable violation of the Constitution. Kung titingnan ninyo, iisa ang tinutukoy ng Article 1, Article 2, Article 3, Article 4. Culpable violation of the Constitution. Lagi andun yun eh. So, in other words, kung titingnan ninyo, ano-ano ba mga ebidensyang ito? Bakit ba hinati-hati pa ito para hatiin pa yung mga articles? Bakit hindi na lamang isang article ang pag-usapan nila? Alin ba dyan para pagsamasamahin nila yung mga ebidensya na maaari nilang magamit?
Yung nga po, no? I mean, well, ito na ho yan ngayon eh. So, ito na ho Nandiyan ang na yun sitwasyon eh. natin. So, anyway, to abbreviate the proceedings, Madam Chair, Mr. Okay, Mr. Chair, you may Attorney. proceed. You are Attorney, ganito po. recognized. Okay. Ito, sorry po, pwede ho kayo sumagot, pwede rin po hindi. Kayo po, Okay. Article 4, yan ho bang napanood nating lahat na nanglilisik ng mga mata, pagmumura po at pagbabanta, alam niyo na yun, no? Ginawa ng Vice President, yan ho ba ay culpable violation of the Constitution and constitute high crimes para siya matanggal sa pagka-Vice Presidente? Well, sa akin, with due respect sa mga defense panel at saka sa prosecution, hindi naman ako eksperto sa ganyan. Pero sa nakikita ko, parang hindi high crime siya. Yun. Na may tuturing. Hindi pa high crime siya, kundi talagang yan ay criminal case cognizable by the regular trial courts na po Okay. pwedeng papanagutin siya sa regular offense or felony. Tinasabi nga nila nun, what is the difference with felony and offense? Ganun, Yes. Okay. So maaaring ipupasok Narinig niyo yan, lamang ha? sa revised penal code. Kaya dapat inuna na nila itong mga mas matitindi. Itong graft and corruption, itong tinatawag na unexplained wealth. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin ng prosecution. At dito sila, talagang yung panahon nila, igugulin nila rito. Kung gugugulin mo lamang yan tungkol doon sa mga pagbabanta na yun, na alam na yan ng taong bayan. Yes, napanood na yan Alam eh. na yan ng kahit sino. Hindi naman tinatanggi. Yung nakita na yan ng taong bayan. Ang hindi nakikita ng taong bayan, ano ba yung 61.5 Yung transaction. Billion. Sabi nila na sa billion na bangko. na misappropriated. Mhm. Yun ang hinihintay natin eh. Hindi natin alam yung ano nangyari yun. Opo. Ano ba yung salin niya? Paano tumaas ang kanyang salin? Paano pagkakamali ng kanyang salin? Ano yung tax records niya? Yun ang dapat na pagtuunan ng pansin. Hindi patagalin dito sa Yes. alam na natin ito. Isang araw lang ito, dapat tapos na yun eh. Opo. Yung sa Totoo. yung, tungkol dyan sa grave threats na yan at saka inciting to sedition. Oo. Isang araw lang pwede na yun. Opo. Attorney, with Agree. all due respect, no, sa kanila, pati yung video, hindi naman kinontra ng defense eh. Yes. Ang tagal ng diskusyon, inabot ng ilang araw, wala namang question eh. Hindi naman kinontra Hindi po nga. ba? Wala, oo. Totoo naman anyway, kasi yung video. Ang dapat talaga noon, nagkaroon lang stipulation. Would the counsel for the defense admit na meron ganitong video? Ganun lang, di ba? Pag in-admit na yun, okay na. Tapos na. Scope po. Opo. Anyway, so attorney, kayo po kaninyo dapat inuuna na ito kasi dito pa lang sa video na to na alam nga natin lahat, Yes, alam katakot-takot na ng na taong objection, bayan etc. etc. Paano pa kaya pinag-usapan na yung bank records Nako. ng Vice Presidente, Yan, di ba, oo. na ilalabas ngayon, di ba? Yan ang ating aabangan natin and Okay. DJ Lalong Chacha, tatagal no? dyan. Yan kung gusto makita gaano katindi ang ebidensyang ihaharap nila. Yan ang hinahintay ng taong bayan. Yan ang pinakahihintay natin. Diyan tayo sabik na sabik kasi ito ang masasabi ko na kung sakaling mapatunayan nila ay talagang betrayal of public trust and corruption. Pasok na pasok ito doon sa grounds for impeachment sa ilalim ng ating saligang batas. Okay. Itong sa grave threats na ito wala. At saka isa grave threats na yan, kita mo, tinanong si Matibag, gaano niyo katagal malalaman kung sino yung tao? Hindi niya malaman kung gaano katagal. Hanggang pinilit lang siya ni Gatchalian. Sir, pwede siguro mga 3 to 6 months. 3 to 6 months pa malalaman niyo kung sino. Kung meron talagang tao, Mabagal. di ba? Oo. Kaso parang wala. Alam mo, ako natutuwa ako kay Senator Gatchalian ha. Siya nakaupo lang doon. Tahimik. Pero pag siya nagtanong, boss, maganda ang kanyang ang kanyang line of questioning. May point. Napakahinay ng kanyang Yes. So, kung abogado lang yon, bagay na bagay sa kanya maging presiding officer. Opo. Well, sabi nga po nila, sa mga panahong ito, diyan sa Senado, silence is golden. Yes. Opo. Anyway, so thank you for giving us your precious time, attorney, kasi we are non-lawyers and as you know, Yeah, it is so difficult. So yun nga, narinig nyo kanina, ayon mismo kay Attorney Romulo Makalintal, hindi maituturing na high crimes itong pagbabanta ni Vice President Sara.
At lalong hindi ito pasok sa ground of impeachment. At yung video na ngayon na ipinilay doon sa impeachment trial ay hindi naman talaga itinanggi ng defense team kasi totoo nga yung video na yon at napanood mismo ng taong bayan. Aware na aware po ang mga Pilipino sa pagbabanta na iyon ni VP Sara. At syempre, at yun nga yung mga senator judge ay parang hindi nakapagtatanong ng tama sa defense team at sa prosecution. Parang naliligaw ang kanilang mga tanong. Sayang nga lang na wala itong si Senator Rodante Marcoleta. And I'm sure, at alam din ng mga Pilipino na matinik ito sa tanungan. Kaya nga, ang ginawa ng administrasyon na ito, ayun, ipinakulong si Senator Rodante Marcoleta para hindi makapag-perform, hindi makapagtanong mismo sa impeachment trial na ito. Kasi nga naman, kapag ito si Senator Rodante Marcoleta ang nagtanong, kabado ang lahat na sumagot dito. Si Risa Hontiveros nga walang nagawa dito kay Rodante Marcoleta. So ngayon ang taong bayan, nakaabang dito sa nilalaman na salin ang mga bank transactions ni Vice President Sara, maging ang kanyang asawa. Kaya nga lang, nadamay pa ang asawa ni VP Sara. So dapat ang tingnan lang dito ay yung simula nung naging Vice President na nanungkulan si VP Sara. Ito lamang yung tingnan bilang isang impeachable officer. Hindi na nila dapat isama nung nanungkulan bilang Vice Mayor or Mayor yata si Vice President Sara noon sa Davao City. So isa lang ang napatunayan sa nagdaang impeachment trial ng prosecution. Palpak ang prosecution team. Dahil nga doon na lamang, tingnan natin yung sa mga documents nila. May unsigned, may hindi pa notarized. So may tuturing nga daw ayon kay Romulo Makalintal na isang election lawyer ay hindi to dapat tanggapin bilang ebidensya ng prosecution team. So doon pa lamang, wala talaga silang matibay na ebidensya sa papaano na ito. Itong paparating ng mga bank records, salin ni Vice President Sara. Sigurado, palpak na naman ito. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.